So mga idol, ngayon naman ay pupunta tayo dito sa may Binintiang Malaki at iikutan na rin natin itong Taal Lake dito nga sa Laurel, Batangas. At sisilipin na rin natin yung mga ilang gilid nitong Taal Lake. Titingnan natin kung ano yung pwede nating makita, lalo na sa ilalim ng tubig. Dahil nitong mga nagdaang araw nga ay nagbabiral itong Laurel na ito dahil sabi nga noong witness ay dito nga daw itinapon yung 34 person na sabongero. Ayan, magpapalipad tayo ng drone dito para makita natin yung ilang lugar dito at ano nga ba yung ating pwedeng makita dito sa Taal Lake ng Laurel, Batangas. Take off. Home points updated. So ngayon ay ito yung ating pupuntahan. Ito yung Binintiang Malaki. Dito pa rin yan sa Laurel, Batangas o dito sa Taal Volcano. At tingnan na rin natin itong tubig, itong mga lake na sinasabing pinagtapunan nga daw ng 34 katao. Ito yung Laurel, Batangas. Ito yung area dito nga sa Taal, Batangas, dito sa Taal Volcano. Yan, ito nga Laurel na ito ay dito nga daw itinapon yung mga nawawalang sabongero. Yan, medyo i-spy tayo ng kaunti, sisilipin natin kung ano yung pwede nating makita rito sa lugar na ito. Napakaraming fish cage dito, yung mga bangos at tilapia. Yan yung kulungan ng mga isda. Tapos sinasabi nila na dito nga daw itinapon yung mga tao. Tapos ang nangyayari, kumakain tayo ng mga isda na nanggaling dito. Pero para sa akin, kahit itapon dito yan, kung totoo man yun, yun naman mga isda ay safe naman dahil nakakulong. Hindi sila yung pakalat-kalat dito sa Taal Lake. So hindi ito, ibig sabihin ko, ay hindi ito makakakain ng anumang itinapon dito sa tubig ng Taal Lake. Dahil nga nakakulong sila. So punta muna natin itong Binintiang Malaki. Napakagandang pagmasdan, oh. Naka-reflection pa doon sa tubig yung pagkakahugis ng bundok na ito, oh. Parang 3D, no? Gandang pagmasdan. Ganda sa lugar na ito. Kaya lang nababalot ng katanungan dahil dun sa issue ng mga itinapon dito. May ibon, oh, huwag kayong babangga. May bahay dito, ah. Ito, bahay ba to? Oh, bahay nga to, ah.
Ayun, may tao. Oh, may nakatira pala dito. Ang daming ibon. Oh, may ibon pa sa taas. Huwag niyo akong babanggain ha. Ayan oh. May mga bahay din pala sa area dito. Oh. Malamang may nakatira talaga dito eh. Hindi naman ito rest house lang. Hop. Grabe kayo mga ibon kayo ah. Grabe pala ito ah. Oh. Meron ding lahar ah. Nakawalan tayo ng signal. Napakagandang pagmasdan din nito bininti ang malaki. Bakit meron dito? Ano to? Bato siya. Wow. Ito ulan. Yan o, ito yung ibabaw ng bininti ang malaki dito pa rin sa Taal, Batangas. Ito yung talagang nagtrending din nung mga nakaraang taon nung sumabog itong Taal volcano, na ang pagkakaalam ng lahat ay ito yung Taal mismo yung sumabog. Marami nagtanong bakit iba yung sumabog. Kahit ako, ito rin yung pagkakaalam ko eh. Oh, may butas pa dito. Binti ang malaki. Din pala nito. Akala natin sa malayo ay damo lang itong mga nakatubo dito sa paligid ng bininti ang malaki. Pero oh, lalaking kahoy oh. Oh, lalaking kahoy pala nito. Tingin lang natin ay maliliit. Natin ang katubigan.
hindi rin malaman ng mga pulisya kung saan dito itinapon mismo yung mga nawawalang tao, dahil napakalawak din nitong Taal Lake na ito. Yan, napakalawak niyan, paikot ito eh. Yan oh. Tapos meron pa rito. Kung tingnan nyo naman, napakalawak niyan. O yan o, napakalawak ng Taal Lake. Kaya nahihirapan yung ating mga kapulisan o yung mga NBI na hanapin yung sinasabing mga tao na itinapon dito sa tubig ng Laurel. At bukod pa dito ay kung mapapansin nyo, itong tubig hindi siya malinaw, halos nagkukulay black siya. So hindi natin makikita yung ilalim mismo nitong tubig na ito, na kung ano nga ba yung mayroon dito sa ilalim ng tubig. Wala tayong makikita, napaka low visibility ng tubig dito. Kahit ito ay inyong sisirin o mag-dive tayo dito sa ilalim, ay limited lang talaga yung makikita dito dahil sa kulay ng tubig. Hindi ito katulad ng dagat na nakikita natin yung ilalim ng dagat. Pero kung dito ay mahihirapan talaga tayo na maghanap doon sa mga nawawala na mga sabungero, dahil parang putik na rin to itong tubig nito. So kahit mababaw to ay hindi natin masyadong makita nga yung ilalim, na kung ano nga ba yung meron dito sa ilalim ng tubig na ito. Kaya nahihirapan kung saan lugar dito tinapon mismo yung mga nawawalang tao. Yan o, kita nyo naman, wala tayong makita sa ilalim ng tubig. Kahit magsisid tayo dito, wala talaga eh, malabo. Ayan, sabi nga noong lumabas na witness, ay dito nga sa area ng Laurel, Batangas, itinapon yung mga tao na sabungero at isinilid daw sa sandbag, tapos nilagyan daw ng buhangin para lumubog daw sa tubig. Yan, so napakarami nun. Talagang pwede naman sigurong may lumabas kahit papaano, no, o may lumutang dito sa lugar nito kung talagang dito nga itinapon sa Taal Lake. Ay ganun pa man, dahil sa sitwasyon o kulay ng tubig ay hindi tayo masyadong makakita ng mga bagay sa ilalim ng tubig na ito. Kaya ang gawin na lang natin ay lipad-lipad lang tayo sa gilid o dito sa area na ito. So guys, hindi ako hindi ako naghahanap o nag-search ng mga nawawala. Nandito lang ako para magpalipad sa lugar dito, para ma-explore itong Binintiang Malaki at itong Taal Volcano. So naku-curious lang ako dahil nasa area nga tayo ng Laurel, Batangas, na kung saan ay dito nga itinapon yung mga sabungero. Ano na rin tayo, search na din sa lugar dito. Yan, may aso, binatok na ako ng aso kanina, hindi ako binabatok, maingay daw ako. Yan, hindi mo alam kung talagang saan dito. So makaka-survive lang dito o makakapag-solve lang ng problema
kapag itinuro mismo nung mismong gumawa na nagtapon dito. Yan. Yan. Oh, napakalawak nito eh. Kailangan talaga merong specification kung saang area dito. Yung aso, kanina pa ako dito, hindi ako binabatok. Kanina pa ako nagdadaldal dito, hindi niya ako binabatok o tinatahulan. Ngayon lang siguro minumukhaan ako, hindi niya kilala. Kaya mga idol, itong nakikita ninyo ay mismong Taal Lake. Ayan, sinasabi nga ni alias Totoy na dito daw itinapon yung 34 katao na sabungero. Ayan, so ngayon tinitingnan natin at ipinapakita itong lugar na ito. At kung makikita nyo nga ay napakalawak nitong lake na ito. Hindi natin alam kung saan mismong lugar dito inihulog o itinapon yung mga nawawalang sabungero. At isa pa mga idol, no, ito ay napakalalim nitong tubig na ito. Kasi meron itong 170 talampakan yung lalim. So napakalalim po ng tubig dito. Kaya challenge o mahirap ma-recover o mahirap mag-diving dito para sumisid pailalim dito sa tubig ng lawa. Kahit siguro naka-oxygen ka, kapag ka ganyang kalalim ay talagang mahihirapan ka dahil iba na yung pakiramdam at yung bigat ng tubig kapag nasa ilalim ka ng ganito kalalim na tubig. At isa pang hamon dito mga idol ay malawak itong lugar na ito, no? Hindi mo nga alam kung saan dito itinapon itong mga nawawalang sabungero. Depende lang sana kung may tuturo kung saang parte dito ng lawa initapon yung mga sabungero. At isa pang hamon dito mga idol, no, bukod sa napakalalim nitong tubig na ito at napakalawak nga ng lawa na ito, ay burak yung ilalim ng tubig na ito. So noong sumabog ito noong 2019, kung di ako nagkakamali, siyempre yung ibinugang abo niyan ay dito bumagsak lahat sa tubig ng lawa. Kaya yung tubig niyan dito sa ilalim ay malamang punong-puno ng burak. So ngayon kapag itinapon yung mga tao dito ay automatic babaon siya dun sa pot. Siyempre kapag bumaon niya sa putik, mahihirapan ng ma-recover yan dahil hindi yan makikita ng camera dahil burak nga yung ilalim nito. Siyempre kapag itinapon, no, lulubog siya doon mismo sa burak. Kaya napakahirap ma-recover kung talagang dito itinapon yung mga nawawalang sabungero. No, napakalabo ng tubig. Yan, burak yung ilalim at napakalawak nitong lake na ito. At isa pa, napakalalim ng tubig dito. Yan yung hamon talaga sa mga Philippine Coast Guard kung paano gagawin yung pag-recover sa mga nawawalang sabungero. Sinasabi may hinihiram na daw ang gobyerno ng machine o aparato para tumulong dito sa paghahanap ng nawawalang sabungero. So humihingi na sila ng tulong sa Japan para nga mapabilis na yung pag-recover do sa mga tao na itinapon dito sa lawa ng Taal, Batangas. At alam niyo ba kung bakit nga ba talaga dito itinapon, no? Kung talagang totoong dito itinapon ay napakatalino
nitong sindikato na ito dahil mahirap nga magkaroon o makakuha ng ebidensya dito sa lugar na ito. Lalong-lalo na may sinasabi na dito nga daw sa Taal Crater o sa bunganga ng Bulkan Taal, itinapon yung mga tao. Sinakay daw ng helicopter o eroplano at inihulog nga daw dyan sa bunganga ng bulkan. So kapag yun ang nangyari, ay wala talagang makukuha na ebidensya dyan dahil bukod sa napakainit ng tubig yan, ay lalamunin niya ng bulkan papunta sa ilalim. So ano pang makukuhang ebidensya dyan? Siguro kahit napaka-advantage ng mga teknolohiya na gagamitin dyan, ay parang mahihirapan na ma-recover kung dyan mismo talaga itinapon sa bunganga ng Bulkang Taal. Pero wag naman sana, no? Pero kung dito sa Taal Lake ay medyo may pag-asa pa para makita at ma-recover nga yung mga bangkay. At unang-una mga idol, no? Bago lumabas ang isyong ito ay 4 na taon na ang nakakalipas. So lahat siguro ay kumakain ng tilapia. Pero depende sa lugar. Kung malapit kayo sa Taal, Batangas o yung mga lugar na dinideliveran ng mga tilapia na nanggaling dito sa Taal Lake na ito, isa na rin ako sa mahilig kumain ng tilapia at bumibili nga ng tilapyang Batangas. Kasi pag pumupunta ako ng palengke kung saan galing itong tilapia, kapag sinabing tilapyang Batangas, masarap yon. Kaya bumibili kami. Ngayon siguro, ang iba sa atin ay nakakain na ng isda na kumain ng tao. Bakit? Kasi nung itinapon ang tao dito, kung totoo man na itinapon dito yung tao, ay wala tayong alam lahat. Bili pa rin tayo ng bili ng mga isda na nanggaling dito sa Taal Lake. Anong malay natin na kumain na pala ito ng tao, itong mga binibili natin isda na nanggaling dito sa Taal? Grabe, no? Siguro baka isa na rin ako doon sa nakakain ng tao dahil sa pagbili ko ng isda na nanggaling dito sa Taal Lake. Tingnan nyo naman, nung lumabas yung issue na may taong itinapon dito, biglang humina ang market ng isda na nanggagaling dito sa Taal Lake. Ano pa? Ay nakalipas na ang 4 na taon. Kung ngayon pa kayo titigil bumili ng isda, wala na silang kakainin dahil naubos na nila nung nakaraang taon pa. So wala na eh. Buto na lang ang natitira dyan, panigurado. Nung una, kain tayo ng kain dahil wala naman talaga tayong alam na may itinapon dyan. Kaya ewan ko, hindi ko rin alam kung talagang nakakain ako ng tao. Grabe talaga mga idol, no? Kaya daw pala matataba at masasarap yung tilapia dito sa Taal ay galing doon o kumain nga daw ng tao. Grabe mga idol. Grabe nangyayari yan. Ayan, kung makikita nyo naman, no? Itong tubig na ito ay malabo. At talagang wala nga kaalam-alam yung mga tao dito nung panahon nga na itinapon yung mga tao dito. Pero kung mapapansin nyo naman mga idol, ay marami ditong fish cage. So ibig sabihin, yung mga isda na binebenta ay may sariling kulungan. May para hindi sila makalabas. So ibig sabihin may pwedeng hindi sila makakain ng tao dahil nakakulong sila. Pero sana nga. So ang pwedeng makakain dyan ay yung mga isda na ligaw, yung mga nasa labas ng fish cage. Ang makakain lang nito ay yun nga, yung mga nasa labas ng fish cage na pauli-uli dyan sa Taal Lake. At yung nakakulong ay hanggang doon lang sila eh.
Yan, hanggang dyan lang sila, hindi sila makakalabas. Yung mga nasa labas na pauli-uli na isda, ay binibingwit yan o kinakawil ng mga tao. Ngayon, kung mahilig kayong bumili ng mga kinawil na isda dyan, ng mga tinusok-tusok na isda, na binibenta nga dyan sa tabing kalsada, ayun, panigurado, 100% nakakain ng tao yan, mga isda na yan. Dahil malaya yan, pauli-uli yan dito sa lawa na ito. Tapos kakawilin mo, huhulihin mo. Ayun, panigurado. Yan, idol, yung mga talagang nakakain ng tao na itinapon dito sa lawa. Alright, so yun, naikutan natin itong ilang area ng Taal Lake dito nga sa Laurel, Batangas. Alright, so yun lang yung maiibigay ko sa inyong status dito sa Laurel, Batangas na area nga ng Taal, Batangas.